Love you, pare. Biboy Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping wala ng pag-ibig, awa na lang ang nananaig. Aray ha. Sakit ha. Title pa lang ang sakit na, no? Kung iisipin, yung dating taong mahal na mahal ka, yung dating taong akala mo hindi mabubuhay kapag wala sa tabi mo, ay siya ring tao na ngayon ay awa na lang ang natitirang pakiramdam para sa'yo. Ouch. Grabe, no? Nakakababa ng moral kung iisipin, di ba? Hello, yung taong dating ka-I-love-yuhan mo, kasama mo sa hirap at ginhawa, ngayon ang natitira na lang puro awa, nakakababa ng moral yun. Okay pa yung iniwang ka na lang dahil hindi ka na mahal, hindi yung nananatili na lang dahil sa kinakaawaan ka. Ano ka, day? Charity? Kaya tama si Jaya sa tanong niya, no? Wala na bang pag-ibig? Wala na bang pag-ibig? Ikaw ba, yes, friend, kapag nalaman mong hindi ka na mahal ng jowa mo, ano ang gagawin mo? Ipaglalaban mo pa rin ba? O ikaw na yung kusang aalis? Ikaw na yung kusang lalayo? Kasi naaawa ka na rin sa kanya. Taray, diba? Naaawa ka sa kanya in a way na syempre, kahit ganun yung nangyari na hindi ka na niya mahal, kahit papano, mahal mo pa rin yung tao. Kaya naiintindihan mo yung sitwasyon niya, di ba? Na baka nga, nahihirapan na siyang panindigan ka dahil naaawa na lang sa'yo, di ba? Naiintindihan mo siya na nahihirapan na siyang magpanggap. Kabog, maawain ka lang, maawain kayo pareho. Oo, magjowa nga. Kung ang Diyos may awa, hindi nagpapatalo ang iyong jowa, gano'n. Mahabagin eh, di ba? Maawain daw siya, maawain ko. Eh di kayo na ang maawain. Kayo na ang merciful. Yan ang gusto ko sa'yo. Kaya mong maawa kahit matagal ka ng sawa, yan. Di ba? Payag ka nun. Gabi-gabi mong katabi sa kama, hindi dahil mahal mo pa, kundi dahil na lang sa awa. Alam mo, hindi ko man alam kung ano yung eksaktong dahilan kung bakit hindi mo na siya mahal, pero isa lang yung naiintindihan ko sa sitwasyon na meron kayo. Sa pakiramdam mo that you are fairly unfair. Fair in a way na ayaw mo na siyang makita, ayaw mo na siyang makasama, pero alam mo rin na hindi mo siya basta-basta pwedeng iwan lang. Nakokonsensya at naaawa ka sa kanya na bigla mo na lang siyang tatalikuran sa hindi malamang dahilan. It is fair na kinoconsider mo pa rin kahit papaano yung mararamdaman niya. However, on the other side, you are unfair doon sa part na habang minamahal ka pa rin niya ng sobra, wala siyang kamalay-malay, na nawawalan ka na pala ng gana. Kaya mahirap timbangin eh, no? Pero just to settle things, isa lang ang sigurado. Kung alam mo talaga na wala ng pag-asa na manumbalik yung pagmamahal mo para sa kanya, gawin mo na yung dapat mong gawin. Sabihin mo na. Aminin mo na yung dapat mong aminin. Na wala nang natitira at wala ka nang kayang ibigay na pagmamahal sa kanya. Kung talagang naaawa ka sa kanya, gamitin mo na yung awa na yan sa paraan na maaga niyang malalaman yung katotohanan. Kung talaga naaawa ka sa kanya, hayaan mo na siyang makalaya sa kasinungalingan na ginagawa mo.
Kung talaga naaawa ka sa kanya, huwag mo na siyang bigyan ng false hope. Huwag mo na siyang bigyan ng maling pag-asa. Huwag mo na siyang pagmukaing tanga. Diba? Kasi mas okay na eh. Mas okay nang masaktan mo siya. Madurog mo yung puso niya dahil nagpapakatotoo ka. Kaysa naman gawin siyang masaya kahit peke na lang yung pagmamahal na binibigay mo. Oo, totoo. Malamang sa malamang, masasaktan niya talaga yan kapag sinabi mo na yung katotohanan. Malamang, anong ina-expect mo? Malamang, di ba? Ikaw kaya yung nasa kalagayan niya, magpapaparty ka pa. Pero at least, di ba? At least alam mo sa sarili mo, malinaw sa'yo, klaro yung nararamdaman mo. Ang kailangan mo na lang gawin ay sabihin. At kung nasabi mo man na, well, congratulations sa'yo, ang tapang mo. Diba? At least kahit papaano, makakausad na siya. Makakausad ka na. Makakausad na kayong dalawa kahit hindi na kayo ang magkasama. Oh, sakit naman nun. Oh, but surely at the end, time will heal both of your hearts. Hindi man nagtapos yung istorya ng pagmamahalan ninyo sa inaasahan ninyong paraan, but still, it will heal. Your hearts will heal. Gano'n naman talaga eh, diba? Sa relasyon naman, hanggang sa dulo ng kwento ng pagmamahalan ninyo, kinakailangan pa rin yung honesty ninyo sa isa't isa. Diba? Yung kahit pikang-pika ka na sa kanya, kahit umay na umay ka na, kahit alam mong ayaw mo na, or kahit ultimo naaawa ka, deserve ng isa't isa na malaman ang totoo. Kahit sa kaduluduluhan na bahagi ng kwento ng pagmamahalan ninyo, deserve ninyo ang transparency, ang honesty sa isa't isa. Diba? Kaya ibigay mo na. Ikaw ba? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo na nananatili ka pa rin sa isang tao kahit hindi na totoo or sincere yung nararamdaman mo? Kasi mahirap yan. Mabigat. Ikaw din yung magdadala niyan. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Kasi wala na yung patutunguhan, di ba? Ano pang sense kung patatagalin mo pa? Parehas lang kayong masasaktan. Kasi sabi nga nila, hindi gagaling ang sugat hanggat hindi mo ina-acknowledge yung pain at wala kang ginagawang paraan para gumaling. Kung alam mo that there is something wrong with how you feel towards that person, i-acknowledge mo na. Maging totoo ka sa sarili mo, maging totoo ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, especially yung mga nagmamahal sa'yo ng totoo. So bottom line, ang ating usapan ngayong gabi, tandaan nyo na ang totoong pagmamahal ay laging may kalakip na awa. Diba? Totoo naman yan. Pag nagmamahal ka, may malasakit ka, may awa ka, may simpatsya. Pero hindi lahat ng pagkaawa ay may katumbas na pagmamahal. Oh, tandaan nyo yun ha. Kapag nagmamahal ka, laging may kalakip na awa. Pero hindi lahat ng pagkaawa ay may kalakip na pagmamahal. May mga uri ng relasyon na ipinaglalaban kasi mahal pa. Umaasa na baka kayanin pa. At iba yun sa uri ng relasyon na ipinaglalaban pa dahil na lang sa awa. At tandaan ninyo na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat hinihingi at lalong hindi dapat nililimos. Aww. Grabe naman, Jold. Umiiyak ka na ba? Yes, friend. Kaya minsan may perks rin yung wala kang konsensya. Yung wala kang awa. Yung basta mo na lang siya i-ghost, gano'n. Charot lang. Huwag gano'n. Masama rin yun.
Ay nako, yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Naawa kayo kay Biboy Bibo, pauwiin niyo na po ako. Nakapiling niyo po ang bibi niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Muli ako po si Biboy. Biboy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:41. Good night, Bibi. Mwah, mwah.